Tuwing Hunyo, hindi lang patak ng ulan ang inaabangan, kundi pati ang pagbubukas ng klase. Sa espesyal na handog ng Giorno ngayong gabi, tatalakayin ang estado ng edukasyon sa ating bansa. May phobia nga ba talaga ang mga Pinoy sa math at science? Makatulong nga kaya talaga ang 10+2 program ng pamahalaan? Or hindi? Maganda. Bakit? Nagulat po ako as a shock. Sabi ko, ha? Bakit ganun? Bis tapos na yung mga bata, dagdag na naman. Ano ba yan? Dagdag gastos na naman para sa mga magulang. Isa pa sa mga kinatatakutan ngayong Hunyo ay ang pagbaha. Marami pa naman sa ating mga paaralan ay nanganganib na lumubog. Ligtas nga ba ang ating mga anak sa posibilidad ng mga water classroom? Ito, tingnan ninyo, mga parte-parte na lang ng dating eskwelahan ng mga tira-tira dito. At yan po yung dating site ng building dito sa New Bern. At pakinggan ang School of Chanters na gumagamit ng makalumang paraan ng pagsasalin-aral ng kultura at paniniwala. Nilalakad ng mga batang ito ang balay turuan o bahay-aralan upang pag-aralan ng mga tradisyon at epikong tila nilimot na ng panahon. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ang lahat ng yan ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong John. Nakakita ka ng NPA ngayon, papatayin mo pa siya. 2 known Mangyan leaders were lost. Ano ang estado ng laban ng pamahalaan sa mga pirata? Susunod na mitsa ng gyera, tubig. She's a loyalist for him, right? Ano ang tunay na kalagayan ng Philippine Labor Force? Para sa maraming mga magulang, dagdag pasanin ang karagdagang 2 taon sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero depensa naman ng DepEd, hindi lang daw talaga nauunawa ang ganap ni nanay at tatay ang kabutihang dulot ng programang ito. Pasukan na naman ngayong linggo, ngunit hindi lang pambaon at gamit ng 2 anak ang suliranin ni Jamaica De Leon. Hirap siya ngayong unawain ng bagong programa ng Department of Education o DepEd na K-12 o K+12. Ba? O ngayon, sa palagay nyo mga mommies, maganda po ba ang K-12 or hindi? Maganda. Bakit? Nagulat po ako as a shock. Sabi ko, ha? Bakit ganun? Bis tapos na yung mga bata, dagdag na naman. Ano ba yan? Dagdag gastos na naman para sa mga magulang. Nasa school na sila, di po ba? Okay, o ngayon, ang sabi... Sa parents' orientation kung saan ipinaliwanag sa mga magulang kung ano ang programang ito, napatanong si Jamaica kung kailangan ba talaga ng mga anak niya ang dagdag taon sa paaralan. Hirap po ng buhay na hindi nakatapos. Kasi 4 po sila mag-aaral. Kaya kahit anong gawin, kahit anong ano po namin, kakayanin namin po. Makatapos lang sila. Sa dami ng tanong ng mga magulang ukol sa K-12, Saan ito? nagtalaga pa ang DepEd ng Command Center na walang humpay sa kasasagot ng mga tawag, Facebook, Twitter at email ng mga magulang. Ang pinakamainit ng tanong ay ang pagbabago sa curriculum. Nung pagka-launch natin, nag-conduct tayo ng series of consultation around the country. Hindi lang consultation doon sa academe, hindi lang consultation sa buong department, no, sa mga guro. May consultation tayong ginawa rin doon sa mga business sector. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino na mailunsad ang programa ng K-12.
makakapondo na po para maipatupad ang mga plano natin sa edukasyon. Mapapalawak natin ang basic education cycle mula sa napakaikling 10 taon tungo sa global standard na 12 taon. Sagot daw ito sa lumalalang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ngunit binatikos ito ng Association of Concerned Teachers o ACT dahil basta na lang daw binago ang lesson plan sa mga paaralan. Walang public consultation dun sa pagbubuo ng programa. Mas sa implementasyon na lamang ito pumasok. Kaya nga ako, mas tingin ko marketing rather than genuine consultation ang nangyayari. Sa panahon na kayo ay matigas na ituloy ay ang K-12 Basic Education Program. Tutol din ang Kabataan Party List na dagdagan pa ng 2 taong antas upang makumpleto ang secondary education ng mga mag-aaral. Sa bilang ng 3, 2, 1. Naisip din ng solusyon yung K-12. Kumbaga maunawaan natin kung bakit doon nila i-focus. Mas ano pa nga mas global competitiveness kasi daw yung mga graduates natin hindi matanggap na ibang bansa. So another question yun ano ba yung prioritize mo, di ba? Yung education for national development or education para doon sa manpower needs ng ibang bansa? Ganito raw ang sistema ng edukasyon na sinusunod sa Amerika, Europa at Asia. Kailangan na raw natin itong gayahin upang hindi na mangulelat ang ating mga graduates. Nag-work yung K-12 sa ibang bansa, pero present din doon yung ibang elements like yung sapat na resources, adequate preparation ng teachers, handa yung bureaucracy, national to the remote villages. Sa atin, missing yung iba pang mga requirements para maging successful ang K-12. Sa kabila ng batiko sa K-12 program, nanindigan pa rin ang DepEd na napapanahon na ang paglulunsad nito. Yung ipapatupad natin ngayon sa school year 2012-2013, yung panibagong curriculum for grade 1 and grade 7. Ngayon, in preparation for that, nag-conduct na tayo ng series of training doon sa magtuturo ng grade 1 and grade 7. Secondary education. Kindergarten, plus 6 years in the elementary, plus 4 years in the junior high school. Sinadya namin ang isang orientation ng K-12 para sa mga guro sa Tala Elementary School, 1 linggo bago magbukas ang pasukan. At least 12 years for our public school children. Puspusan ang ginagawang pagpapaliwanag ng DepEd sa mga pagbabago sa asignatura. Divided ang academe dyan regarding sa issue na dagdagan ng additional year. Narinig ko, inalis nila ang science sa grade 1. Ituturo ang science grade 3. Sagot ng DepEd, in-integrate daw nila yung science concepts sa grades 1 and 2. In-integrate na lang daw nila. We got an average score of 358. Science kasi natin, bagamat walang subject talaga doon sa grade 1 at grade 2, pero yung konsepto nakapaloob doon sa ibang subject area, kamukha ng health, no? Pero ang math, magsisimula yan sa grade 1 pa lang. Ating mag-aaral at higit sa lahat, Ang ikinababahala ng iba, masyado raw maikli ang ginawang pagsasanay ng DepEd sa mga guro. 5 araw lang, usually, no? Hindi pa nila nahahawakan yung mga materials in some cases na dapat nilang gamitin. Ang sabi sa kanila, to follow na lang daw. Hindi yung immediate concern kung napaghandaan ba o naihanda ba ang mga teachers natin ng sapat. So kung meron kayo medyo may mga agaw-agaw, mga tanungan, ito ang kakataon para itanong natin at sasagutin ang ating principal. Ngunit sagot ng DepEd, sapat na raw ang binigay nilang oras para matutunan ng mga guro kung paano nilang ipatutupad ang programa. Nung una, siyempre, kami ay hesitant, kami ay negative, pero nung naliwanagan kami kung ano talaga ang nilalaman, nilalayon ng K-12, kami ay sumasang-ayon na ipatupad na ng DepEd ito dahil napakaganda ng programa. Hindi lang dadagdagan ng taon ng mga estudyante para mas lalong mahasa. Mas mapapadali rin daw ang pag-intindi sa mga paksa dahil sariling dialect na ang gagamitin sa pagtuturo. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa Visayas, maaaring Waray, Ilonggo, Cebuano o Hiligaynon ang gagamiting pangturo ng mga guro.
Doon sa grade sa kinder up to grade 2, ang gagamitin natin yung mother tongue. Para sa ganon, madaling matutunan ng mga bata yung mga konsepto, yung mga subjects na tinuturo sa kanila. Isa rin sa pagbabago ng K-12 ang sistema ng pagbibigay ng grado sa mga mag-aaral. Hindi na ito ibabatay sa numero, kundi sa antas ng kakayanan ng kada mag-aaral. Matidevelop ang mga talent ng bata. Yes, mas makikilala mo bawat isa-isa dyan. Sa pagbabagong gagawin, ang mga guro sa unang baitang ang lubos na apektado ng curriculum. Sa kanila nakasalalay ang unang serye ng K-12. Iba't iba ang pananaw dito ng mga guro. Sa aming June 4 ay magiging sociable po sila kasi nandito po yung maturuan po sila ng pagkanta, pagsayaw. Hindi ko pa siya masasabi kasi hindi pa naman siya nauumpisahan. Dito sa K-12, matututo yung mga batang makipag-interact sa teacher nila, sa kanilang kaklase. Kaya naman todo ang paliwanag ng mga guro sa mga magulang gaya ni Jamaica kung paanong makatutulong ang K-12 program sa kanyang mga anak. Taimtim na nakinig ang iba pang magulang sa parents orientation sa Tonsuya Elementary School. Mga mommies, maganda po ba ang K-12 or hindi? Maganda. Ay, nung una, syempre, meron silang mga violent reaction actually, no? Halimbawa, ano ba naman yan? Dagdag taon na naman, dagdag pasakit na naman sa kanila, dagdag dagdag taon, baon, etc. No? Syempre, yun yung talagang common na naririnig namin sa parent. Pero once na napaliwanagan naman sila, na ipapaliwanag ng maayos, natatanggap naman nila unti-unti. No? Mahaba pa ang usapin kung magiging epektibo ba ang programa na K-12. Hindi lang ito panibagong hamon sa DepEd at sa mga guro, kundi pati na rin sa mga magulang at mag-aaral na sasabak sa programa. So sana lang po, naunawaan nating lahat, kasama ako doon. Sana lang, ito na nga talaga ang maging solusyon sa matagal ng problema ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Nilalakad ng mga batang ito ang balay turuan o bahay-aralan upang pag-aralan ng mga tradisyon at epikong tila nilimot na ng panahon. Yan na sa banwa, habtayan. May isang kakaibang eskwelahan kung saan ang pagtuturo ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkanta. Ang tawag nila dito, School of Chanters, at ang asignatura, kultura. Sa liblib na barangay ng Garangan sa Kalinog, Iloilo, ang bawat Sabado ay sagrado para sa mga mag-aaral na katulad ni Jolly Nay. Pupunta po ako sa school, sa aming klasihan, sa Intapian. Ikinsimnoto po, nilalakad ko. Uniformeng pang-eskwela ang kanilang suot, kundi mga katutubong baro at saya. Nilalakad ng mga batang ito ang balay turuan o bahay-aralan upang pag-aralan ng mga tradisyon at epikong tila nilimot na ng panahon. Kuno ay geknan, di ay ginikanan, ay didinan. Sa ginhimo kakat sila nga pag-abuso sa mga mabayi ka Pilipino. Pangunahing leksyon ng mga katutubong guro rito ay ang paglilipat tradisyon at kultura. Ang mga kababayinhan ka Pilipino. Ngunit kakaiba ang paraan ng pagtuturo nila rito. Nang unang nang dohuli akot sondang wala himiripin kidagiya de ay owa sa ginohon.
Dahil ang kanilang leksyon, idinadaan sa pamamagitan ng pag-awit ng mga epiko. Kay tikong kadilem. Ang chanting o sugitanon sa lengguwahe ng mga katutubong taga-Panay Bukidnon ay isa sa mga oral tradition na nanganganib ng mawala ngayon. Ay tikong kadilem. Ang sugidanon, noong panahon na wala pang katsila, yan may sugidanon na. Sugidanon. Ang sugidanon po ay... Ang ibig sabihin, ikwento ko, pakinggan mo. Iwanan mo inilig. Ito ay palitikang inaawit sa lengguwaheng tinatawag nilang dendina. Ding may tilo sari kong rikodo sa tinagong baryo. Kung hindi naman pag ituturo sa kabataan at hindi pag-practice, makakalimutan na ang kultura namin. Ipik. 11 taon na ang nakalilipas nang itayo ang School of Living Traditions o SLT dito sa Barangay Garangan. Ito ang silid-aralang walang halong math o science sa klase. Sa tulong ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts, layunin ng informal school na ito na mapanatiling buhay ang mga kultura ng bawat lipunan o tribo. Ang 76 na taong gulang na si Tatay Pedring ang siyang patuloy na namumuno nito. Na kung sa akin paglantaw, dapat ganyan itudlo kung... Kaya nga, ang tinuturo namin sa mga bata na ipik na yan, na nanggaling pa sa mga matanda, at saka gusto namin hindi mawala yung tradisyon, mga matanda, sunod-sunod, maturo namin sa mga bata dito sa aming Ginawaran ng gawad sa Manlilikha ng Bayan o Gamaba Award si Tatay Pedring noong taong 2000. Matapos mapansin ang pagsisikap nitong turuan ng chanting at iba pang mga kultura at tradisyon ang mga bagong henerasyon sa Panay Bukidnon. Dahil na rin sa katandaan, ang kanyang dalawa pang kapatid na sila Leopoldo at Romulo ang siyang humalili sa kanya sa pagtuturo tuwing Sabado. Dot kare kad kumagdigahab. Sa kanyang lola pa raw nila namana ang mga sinaunang awit na ito. Nga base. Gintunan ko ka pagtan. Yung pinanggalingan ng ipik chant ay galing pa yan sa mga matanda na pinanggalingan namin noon. Kagaya ng sugidanan, dilot, ulawhay, ambahan. Tinuturo yan sa mga bata nga sumusunod. Hindi lang nga tinaga ka sugidanan, kundi may tinaga ka karaya. Komplikadong aralin ng chanting kahit na mukhang laro lang ito sa mga katulad ni Jolly May. Kailangan mo kasing isaulo ang mga epikong nakasulat sa wikang dendina. Sa pag-ipik, may translisyon na. Translisyon. Hindi pwede nga mag-chant ka nga walang translisyon. Mula pa ito sa mga kanununuan ng mga taga-Panay Bukidnon. Ayon sa magkakapatid na kabalyero, sila na lang daw ang otentikong nakakaalam ng mga ito. Sa bawat gabi, yun ang ginayaya ng ama namin, ang ipik nga sugidanin. Kaya nadoktrina sa ulo namin na ang lingwahe na yan ay kabisado namin. Kami ang master sa ipik. Hindi maurat. Walang pinipiling edad ng mga estudyante rito. Lahat sinusubukang intindihin ang epikong inaawit sa klase. Nag-ano kami, nag-arrange ng bata na rinig man ng klase. Kasi malalim yung language. Gusto ko namin maintindihan para kung wala nang mga ano namin tiyuhin para kami na lang ang magtuturo sa mga anak namin.
Hirap man ang iba sa pag-awit ng makukulay na kwento ng kanilang mga ninuno, ang ilan sa mga batang estudyante, minamanilang ito. Hinanayon po kawun hinayon, Kuya Pyuhun halayan na sa banwa habtayan. Kung sa karaniwang paaralan ay bihasa sa math o science ang batayan ng first honor, dito sa galing mag-chant binabase kung sino ang pinakamagaling sa klase. Pau kebeket deketig ang siwang bo. Paliwanag ni Dr. Ricardo Nolasco, board member ng Linguistic Society of the Philippines, malaking tulong sa kaalaman ng isang bata na matutunang gamitin sa pakikipag-usap o pagtuturo ang kinagawiang lengguwahe. Ako'y nakakatiyak na lalo nitong payayamanin yung diversity, yung cultural diversity na isang malaking katangian at bentahe ng lipunang Pilipino. Kaya naman ang mga mag-aaral sa SLT pursigidong intindihin ang salitang Dendina na base sa kanilang sariling wikang Hiligaynon. Bukod sa pagkanta ng mga epiko o pag-chant, bahagi rin sa klaseng ito ang pagsasayaw. Parang masaya ka kapag palagi kang nagsasayaw at saka maraming tao yung makakita sa'yo na maganda pala yung sayaw mo. Sa bawat kanta at padyak, mulat ang mga mata ng mga katutubo na mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng isang formal na edukasyon. Ilang dekada na rin kasi ang nakararaan nang ang napiling prinsesa ng tribo o ang tinatawag nilang binukot ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Gaya ni Rosetta, isang dating binukot. Hanggang ngayon, hindi siya marunong magbasa at magsulat. Kung sa kanya daw gusto niyang makapag-aral. Nakapag-aral siya noon 1 buwan lang. Tapos 3 sila, lahat sila binukot. Ngayon, mapalad ang mga batang henerasyon ng mga katutubo na naipapasa sa kanila ang mga makalumang tradisyon ng kanilang tribo. Pinag-aaralan na rin nila ang paghahabi o weaving ng kanilang mga traditional costumes. Mahalaga sa amin ito kung hindi kami magtatahay ng ganito, hindi kami makapira. Karamihan sa mga batang nandito, hirap sa buhay, pero di raw ito hadlang para sa mga estudyante ng School of Living Traditions. Kaya nag-aanok ako kasi gusto kong makapunta sa Manila at saka sa ibang lugar. Kasi gusto kong makita kung ano rin yung tradisyon ng ibang bansa, kung ano rin yung kanila. 3 na lang sila Tatay Pedring, Romulo at Leopoldo na chanter sa buong Visayas. Pagmamahal lang halos ang kapalit sa kanilang pagtuturo ng tradisyong hindi nila nais mabaon na lang sa limot. Kung mayroon mang sumuporta sa amin, bigyan mo kami ng konting pamaraan na mabuhay. Tumatanggap lang kami ng tag 1,000 doon sa kapatid namin. Sa kanya namang pera yun eh. Kaya parang epikong inaawitan nila ngayon ang iba't ibang mga institusyon para sila'y suportahan. Ayon kay Dr. Nolasco, dapat na raw isulong na magkaroon ng pwesto sa formal na edukasyon ang mga ganitong uri ng klase upang hindi ito tuluyang maglaho. Ay kailangan pumasok po ito sa curriculum, sa lokal na curriculum ng mga paaralan na matatagpuan sa naturang komunidad na ito. Hindi po 1 araw lang. Hindi po mananatili at mapipreserba yung kanilang kultura kung 1 araw lang po yan. Sagot naman ng DepEd, kinikilala raw nila ang mga SLT at kung hihingi man daw ito ng suporta, handa naman daw silang magbigay nito. Yung tinatawag nating School of Living Tradition.
pinopromote natin yan. Hindi lang sinusuportan, kami pa nga nagpo-push niyan. Kasi doon sa National Commission for Culture and Arts, umuupo doon ang Department of Education. Ang suporta natin doon, kung halimbawa nanghingi sila ng mga additional materials, pwede natin bigyan yan. Pero daing ng mga katutubong guro, kulang ang suportang natatanggap nila. Yan lang ang ginagawa namin nga kung mapuna ng gobyerno nga hindi mawala yung mga tradisyon namin galing sa mga matanda ay suportahan ba kami sana ng gobyerno. Layunin ng munting paaralang ito na ipagpatuloy ang tradisyong ninanapan nila sa kanilang mga ninuno. Ito na lang daw ang maiiwan nila sa mga bagong henerasyon. Mas ng kabuwasanan. Kaya naman hanggang kayang magturo nila Tatay Leopoldo at kanyang mga kapatid, mabubuhay pa rin ang kwento ng kanilang pakikipaglaban at mapapanatili sa kasalukuyan ang isang mayamang tradisyon na unti-unti nang kinakalimutan ng panahon. Kong kadude kedagi ada ay owasagin. Ito, tingnan ninyo, mga parte-parte na lang ng dating eskwelahan ng mga tira-tira dito at yan po yung dating site ng building dito sa New Bern. Ilang mga classroom lubog pa rin sa tubig baha kahit matindi ang init ng tag-araw. Hindi raw ito nakapagtataka dahil ayon sa mga eksperto, ang mga ito raw ay nasa tinatawag na danger zone. Ang tawag nga nila sa mga ito, water classroom. Ito ang karaniwang eksena sa tuwing magbubukas ang klase sa Malabon. Ang mga eskwelahan lumulubog sa maruming tubig baha. Ang problema ng division ng Malabon, pag panahon ng tagulan, lalo na ngayong pasukan, ay yung pagbaha sa mga paaralan, lalong-lalo na yung pinakamababang lugar dito sa amin sa Malabon. Pagkatag-ulan at nagsabay ang high tide, talagang napakalaking problema sa aming mga paaralan dahil napakataas ng tubig hanggang tuhod, hanggang bewang. Konting buhos lang ng ulan, umaakyat ng hanggang bewang ang tubig dito. Kaya sa halip na magklase, suspindido kaagad ang mga ito. Meron kaming 28 elementary school dito sa Malabon. Pero sa 28 iyon, masasabi ko na mga 6 na pagka umulan talaga ay lagi namin nagiging problema ang pagbaha sa loob ng paaralan. Sa bungad pa lang ng lungsod, kapansin-pansin na ang mga bahay na pinapasok ng tubig baha. Nakalala pa sa sitwasyon ang dalang ulan ng bagyong si Ambo. Talagang malaking peligro, malaking panganib ang kinaharap nito, lalo na kung malaki ang tubig, lalo na kung ang papasok ay yung maliliit na bata. Dahil kung hanggang tuhod ang tubig, pagka ganito ng sitwasyon ay talagang sinususpende na namin ang pasok. Kaysa magkaroon ng hindi maganda o maaksidente pa ang mga mag-aaral namin. Sinundan namin ang pag-iikot ng tanggapan ng Schools Division ng Malabon sa unang araw ng klase. Sanay na raw ang mga residente sa Malabon na sagupain ng tubig baha kapag tag-ulan. Pero sa ganitong panahon, nakadepende sa buhos ng ulan ang laman ng lesson plan ng mga eskwelahan. Ang nagiging epekto nito, lalong-lalo na pagkabaha at hindi makapasok ang mga bata, natural na ang pag-aaral nila ay naaantala. Imbis na dire-diretso ang kanilang pag-aaral, ay napuputol ito at talagang nahihirapan kaming ibalik ulit yung kondisyon ng kanilang isip para matuon sa pag-aaral. Una naming sinadya ang Dampalit Elementary School. Nakatiri kasi ang paaralan sa tabi mismo ng palaisdaan na bahagi ng Manila Bay.
Hindi lang tag-ulan ang problema nila rito, kundi pati na rin ang high tide. Yun ang talagang nakikita namin solusyon dahil itong pagpapatayo ng mga bagong gusali na silid pampaaralan ay long-lasting na solusyon dito sa problema. Ang Dampalit Elementary School ang isa sa nabiyayaan ng DepEd na patayuan ng high-rise na silid-aralan na nakadisenyo laban sa baha. Yung bintana niya isayad na sa flooring dahil ito, katataas namin, kalalagay ng ka-upgrade ng floor, no? Ayan na. Kaya itong building na to is condemned na itong building na to. Napakababa niya na, sayad na siya sa lupa. So kung tingnan natin dyan sa kabila, ang laki ng difference niya. O sige, tara na. Ang karatig paaralan na Dampalit Elementary School 2, patuloy pa rin ang konstruksyon ng gusali. May nakaabang na rin na hagdan paakyat sa ikalawang palapag. Agad kasing inililipat ang mga klase sa second floor kapag lubog pa rin sa tubig baha ang unang palapag. Sa ngayon, masabi nating 65% nung aming mga lumang gusaling pampaaralan ang napalitan na. Isa pang eskwelahan dito sa Malabon na pinagawan din ng bagong gusali ay ang Tonsuya Elementary School. Ngunit ang tubig baha, hindi basta-basta natatanggal sa loob ng compound. Ang Tonsuya Elementary School, ang mabilis na pagtaas ng tubig dito, hindi lang problema ng paaralan, kundi ng buong barangay. Namahagi na ng mga demotor na panipsip ng tubig baha ang LGU ng Malabon pero dahil nga kadalasan umuulan, wala ring pinagdadaluyan ang tubig baha sa loob ng paaralan. Inanunsyo ng Department of Interior and Local Government o DILG na 70% ng mga lungsod at bayan sa Pilipinas madaling pasukin ng baha. Pero dito sa Malabon, ang resulta ng Geohazard Survey lubhang nakababahala. Sabi nila sa pag-aaral na malapit kami sa dagat at since malapit sa dagat, bumababa raw ng ilang sentimetro kada 2 taon dahil malapit kami sa mga palaisdaan, ilog at ganoon na rin sa dagat. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang Metro Manila ay ikapito lamang sa top 10 flood-prone area sa buong Pilipinas. Ito, tingnan ninyo, mga parte-parte na lang ng dating eskwelahan ng mga tira-tira dito. At yan po yung dating site ng building dito sa New Bern. Isa pa sa mga kinatatakutan ngayong Hunyo ay ang pagbaha. Marami pa naman sa ating mga paaralan ay nanganganib na lumubog. Ligtas nga ba ang ating mga anak sa posibilidad ng mga water classroom? Pero wala pa sa listahang ito ang bayan ng Aringay sa La Union na hindi lang eskwelahan kundi buong komunidad lubog sa tubig. Ito po ay dating bahay. Mataas po ito dati. Ito yung parte na ng bubong ito, parte na ng buhubong ito. At saka dito rin sa lugar na ito ay maraming mga bahay dito. Mga 200 plus siguro ang residential houses dito. Diyan sa bandang yan ay nandyan ang barangay auditorium noon at katabi niyan ay eskwelahan. Ang tinutukoy na lugar ni Pablo Almoita, isang malawak na bahagi ng dagat. Ito, tingnan ninyo, mga parte-parte na lang ng dating eskwelahan ng mga tira-tira dito. Ito, mga naalis sa mga poste, sa building. At yan po yung dating site ng building dito sa New Bern. At dati yan ay 3 buildings, 6 na classrooms lahat dati. 3 taon na ang nakalilipas mula nang lamunin ng tubig ang komunidad ng Barangay Alaska. Yung dating site po ay, yun nga po, naging tubig na dati kasi ay lupa yan, malayo ang dagat. Pero pag tuwing pagbaha po ay unti-unting kinakain po ng tubig yung school site hanggang sa umabot na
at nasira na po lahat yung building. Nakalikas ang lahat ng residente sa mas mataas na lugar pero ngayon, kapansin-pansin na halos kapantay na lamang ito ng dagat. Dati po, yun ay isang classroom po. Wall na lang yung nakikita na yun, yung flooring na lang, yung pataob na ganyan. Yung walls po ay, yun nga, nasira na lahat at ito na nagkalat na dito yung parte ng building na yan. Nilipat po dito ng alon. Wala po, tubig na po ngayon, sir. Kinain na ng tubig yung building natin. Ang lalong masakit, naging Malaw Water World ang nangyari sa kanilang paaralan. Ay talaga pong malaki ang threat ng eskwelahan na ito dahil kitang-kita naman natin ang environment. It is now surrounded by water. Pag nagkaroon po ng baha po, bagyo, ganon, ay siyempre umaapaw ang tubig dito. Pag mataas ang tubig ay naabot pa rin yung makeshift classroom buildings natin. Pinalitan man nila ng pangalan ng paaralan sa New Burns Elementary School, pinagtagpi-tagping eskwelahan naman ang aming nakita na pansamantalang itinirik 15 metro mula sa dagat. Ang problema, unti-unting kinakain ng tubig ang lupa na ngayon halos 1 dangkal na lamang mula sa haligi ng paaralan. Ang panganib po na may dulot sa mga estudyante natin, una sa lahat, pag mataas ang tubig, hindi na makarating dito yung mga estudyante natin. At pag nandito naman at pag malakas ng ulan, hindi na sila makauwi sa kanilang bahay. Awang-awa po ako sa mga bata dahil imbes na nandito na sa kanila ang eskwelahan natin ay siyempre kung hindi na pwede talagang school site, mapipilitan silang pumunta doon sa mga malapit na eskwelahan. Ang kalagayan dito ay halos kapareho ng nararanasan ng mga estudyante sa Malabon. Inilagay na sa danger zone ang lugar dahil nasa sea level lamang ang lupa rito. Kailangan talaga na mabigyan sila ng maganda rin na paaralan, pero ang problema, wala pa pong natatagpuan na magandang site, wala pa pong nagdo-donate ng school site para sa ganun ay matayuan ng isang stable na paaralan. Patakaran po ng Department of Education na dapat magkaroon ng isang school site para mabigyan sila ng isang building po. Titulado ang lupang kinatitirikan ng eskwelahan rito, ngunit pribado ito at hindi pag-aari ng DepEd. Ang naobserbahan po namin, yung mahirap na buhay po ng mga tao dito ay parang lalong naghirap dahil yung bahay na naipatayo nila ay kasali na rin na wipe out at tuloy sila ngayon ay nakatira sa mga barong-barong lamang. Siksikan pa sila. Mariing hiniling ng mga residente dito na huwag na sanang ilayo ang eskwelahan sa kanilang lugar. Kasi po daw yung kabuhayan nila, kasi karamihan yan ay mangingisda, pag lalayo sila dito, lalo daw silang mamamatay. At isa pa pong dahilan kung bakit hindi pa rin sila umaalis ay wala naman silang mga lilipatan. Ang masaklap, sa tagal ng kanilang suliranin ay wala pa rin nahahanap na relocation site ng paaralan. Ang plano po ng Department of Education, Division of La Union ay nakikipag-ugnayan po sa ating mga local government units na tulungan po kami na makahanap ng bagong school site para sa ganun ay mailipat po sana ito. Ayon naman sa DepEd ng La Union, kasi wala naman tayo talaga na pera para bumili ng lupain. Lahat naman yan ay dinodonate sa atin ng either individual o kaya ng lokal na pamahalaan. Kaya nga nakikipagsambuli tayo doon sa lokal na pamahalaan para umanap ng site. 4 sa 6 na anak ni Nilda ay mga estudyante sa New Burns Elementary School. Hindi maalis sa kanya ang pangamba dahil sa patuloy na paggapang ng tubig palapit sa paaralan. Parang lumalapit din dyan yung tubig. Hindi namin alam kung ito ay parusa ng Panginoon o kaya talagang hindi namin alam. Pagtatalaba ang hanap buhay ni Nilda, samantalang mangingisda ang kanyang asawa. Kahit halos burahin ng tubig ang paaralan ng mga anak, hindi niya ito masisi dahil sa kabuhayang hatid nito.
Importante yan sa amin kasi dyan na lahat kinukuha yung mga ulam, pambili ng bigas, dyan na lahat. Kasi yung mga pag-aaral ng mga estudyante ko, dyan din. Napilitan na rin silang lumikas dahil sa hagupit ng ulan. Ang mga posting ito ang mga naiwang bakas sa masaganang buhay ng kanyang pamilya noon. Wala pa itong 30 metro sa kanilang barong-barong ngayon. Naawa ko sa mga anak ko. Kasi kung minsan iniisip ko paano sila makapag-aral ng mabuti. Ganyan ang hirap ng buhay. Tapos laging lumalaki ang alon. Hindi makapangista ang asawa ko para matustusan lang pala yung pag-aaral nila. Maraming paaralan sa Metro Manila ang lubog sa baha. Hanggat hindi ito nahahanapan ng solusyon ng ating pamahalaan, patuloy na aanurin ang mga pangarap ng mga mag-aaral para sa isang maayos na daan tungo sa magandang kinabukasan. Makabago man o makaluma ang pamamaraan ng edukasyon, ang mahalaga ay isang bukas na kaisipan at kahandaang sumubok ng iba't ibang paraan tungo sa karunungan. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Jory.